Magandang hapon po. Ako po si Mr. Bisnar. Yung inambus noon, Mr. Sanorhe. Mr. Bisnar ng San Jorge. Ako ang tumakbo pagka-mayor last 2006. 2016, May 9, nung inambus ako, election period. Ngayon, inulitan naman ako nila pag-ambus. Yung umambus sa akin, yung mga anak na naman, si Stephen Gray, Francis Gray, Michael Gray, at saka si Abawag, at saka si Wiljan. Yan ang umambus sa akin na 5. Hinabol ako nila. Sana matulungan ako sa mga nangyayari ng San Jorge. Salamat po, yan lang po. Sana ma-aksyonan kaagad. Mahal na Pangulo. Tulungan mo ninyo sana ako. Mahal na Pangulo. Huh? Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo Ng Pilipinas. ng Pilipinas, Tulungan po ninyo. tulungan niyo po ako. Kasi iba na talaga. Maaksyonan lang. Ma-aksyonan sana kaagad. Pangulo ng Pilipinas, Duterte, Sir po. Sana matulungan niyo kami. Salamat. Salamat po. Well, unang-una, salamat sa pagpunta niyo rito at least sa pamamagitan ng media o ng press, maipahayag ko yung sa loobin namin. No? Kasi when the incident happened, I think that was January 28, nang nangyari yung insidente ng pamaril dyan dito sa lugar namin, na ang naging biktima nga itong si G-Boy, na hindi ko alam yung apelido niya. Tapos itong si Lester Bisnar na dating konsehal ng bayan na to, na tumakbong mayor na nakalaban kung ano nakaraang eleksyon. It was very unfortunate sa nangyari, kaya lang ang hindi lang maganda, while nasa ospital daw siya, according to some of my sources, binanggit niya na ang bumaril sa kanya, umambo sa kanya, itong aking mga anak na si Francis, si Michael at saka si Stephen, no? At yung aming dalawang empleyado na si Robert Abawag at saka si Meljan Bersosa, no? Although hindi nakalagay mga apelido. Actually, when I arrived last Sunday, January 29, nagpunta ako sa bahay namin sa Mangkol, nagtanong-tanong, tapos all of a sudden, when I arrived sa Aurora para magpahinga, siguro mga tanghali na yon, mga lunch na. Pero hindi pa rin ako nakatulog kasi nagtatawag ako sa pulis, kasi nga may mga nakausap akong tao na nagsasabi na nakita nila yung pangyayari na yung bumaril kina Lester Bisnar nakasakay nga sa van na silver gray, pero sinasabi nila na walang plate number. So, yung sinasabi niya na ban daw ni Vice Mayor o ng aking asawa na si Nancy Gray ang gamit-gamit ng mga anak ko at nagmamaneho yung anak ko si Michael, sa tingin ko kasinungalingan sapagkat nagtanong-tanong ako doon sa mga tao sa paligid ng bahay namin tsaka sa harapan ng bahay namin, nagsasabi na nakita nila yung van at bumabaril kina Lester. At nakita nga nila, silver, hindi lang nila matukoy kung ito ay Toyota commuter van o Nissan van. Basta van na silver gray din, tinted, walang plaka, ang humahabol kina Bisnar. At may isa pang tao na nagsabi na muntik siyang mabangga ni Lester dahil sa karipas ng motorsiklo. O hindi ko rin masabi kung Operation Tukhang ito dahil alam naman nyo si Lester Bisnar, kahit ipagtanong niyan dyan sa police station ng San Jorge o kahit sa provincial police office, number 1 po siya sa high value target ng mga drug pusher dito po sa bayan ng San Jorge. So, hindi ko inaalis yung posibilidad na maaring natukhang siya. Kaya lang, sabi nga po natin ang taong namamatay o mamamatay, di ba? Pagka ganyan ang sitwasyon, nagsasabi ng totoo. Ito lang pong taong ito, ang nakita ko na nasa bingit ng kamatayan, nagsisinungaling pa rin.
Mo, napakasinungaling. Tapos sabi niya, farmer daw siya. Kailan ka naging farmer? Baka pusher. Nagkamali ng mayroon typographical error sa paggawa ng statement. You are not a farmer. You are a drug pusher. You are the number one high-value target in this municipality. Kahit ipagtanong mo yan dyan sa PPO. Pag wala ang pangalan mo dyan, ginawa nyo ng hocus-pocus yan. Papakita ko retrato mo, gusto mo? Mapapahiya ka sa akin. Bibigyan ko kayo ng kopya, mamaya, para makita nyo hindi ako nagsisinungaling. And you can write that. You can even print that in your newspaper. Pag nagsalita ako, hindi ako nagsisinungaling. Tanda mo yan, Mr. Bisnat. Kahit saan forum, kahit saan venue, hinahamon kita. Tingnan natin ang galing mong lalaki. Nalaman ko, ito pala, simula nung nagkonsyal hanggang sa natapos ang termino niya, nagdodroga rin pala to. Kaya pala pag walang tama, mainit ang ulo, dahil marami ang nakakaaway dito noon eh. Ikaw, hindi ka nga makapagpa-drug test. Di ba? Sumurrender ka dyan, Operation Tokhang. Sino ngayon ang adik sa atin? Tapos sabihin nyo, adik kami, tsaka kurap. Kami, nagpa-drug test buong pamilya namin. Kasama mga anak ko, pati apo ko. Sa region, kaharap kayo si Regional Director. Negative po kami, ha? Lahat kayo sumurrender sa Operation Tokhang. Nagawa kayo ng affidavit of undertaking. Sino ngayon ang adik sa atin? Wala kami yan eh. Di ba? Napakaklaro, di ba? Sino nagsisinungaling sa amin? Padute-Duterte ka pa. Ulul. Dinala nyo ng eleksyon, Marrojas. Di ba? Tingnan mo, sample balot nila. Marrojas ang presidente nila, tapos ang vice president na Bongbong Marcos. Di ba? Huwag kayong plastic. Tapos sabi mo, Duterte kayo. Ugok. Tantado ka, Duterte ka, Marrojas dinala nyo. Kaya nga natalo si Duterte rito dahil sa inyo eh. Kasi kayo binigyan ng pera. Di ba? Sila binigyan ng pera eh. Ngayon, baka sabihin mo nag-interview ko, naka-shades ako, dahil adik ako, no. I am suffering from hemifacial spasm because of stress sa pamilya nyo. Pag nasisilaw mata ko, nagtitwitch yung mukha ko. Nagtitwitch, in Tagalog, gumagalaw. Gumaganyan. Tweets ang tawag doon, baka hindi mo alam. Kaya sinasabi ko sa iyo, para alam mo, tweets ang tawag doon. In layman's terms, sa Tagalog, gumaganyan, gumagalaw, because of my nerve. Okay? Napapasama yung nerve ko. Kaya, kailangan mag-shades ako. Kaya, baka sabihin mo, yan naman, naka-shades, adik kasi yan eh. Ulul. Gusto mo, pakita ko pa yung medical certificate ko rito eh. Because my doctor is the number one doctor in movement disorder sa Pilipinas, which is Dr. Hamora of St. Luke's. I am not a perfect guy. I am not a perfect politician. I am not a perfect mayor. But mind you, I am a good man. That is, I can vouch for that. Tandaan mo yan. Ikaw, big question mark. Galit ka sa akin, bakit? Saan ka naman nakakita ng Sangguniang Bayan member? Nagsisession, 2.45 ang dala. Di sinita ko, pag dinala mo pa yung baril mo, papahuli kita. Sa akin kasi po, wala sa akin sinuportahan mo ako sa eleksyon eh. Diba? Isa sa supporter ko, buhay, andyan dyan, si Mr. Suarez, taga San Juan. Isang malaking leader ko yan. Pinakulong ko yan, pinahuli ko. Bakit? Nag-illegal laging eh. Diba? Hindi po yan passes na tinulungan mo ako sa eleksyon, gagawa ka ng illegal. And no to my administration. The president is from Davao. There are some mayors na minention niya ron na may involvement na sa Mindanao din mayors. Di ba? Pinapa-aresto na nga niya. Kasi ang tingin ko kay presidente, although the president is not a party mate of mine, no? Pero ako talaga, 100 or more, I'm supporting the war of the president against drugs, against criminality, and against corruption. Talagang botong-boto ko kay presidente dyan. Kahit paano sabihin nila kay presidente na palamura, putang ina, gagayahin ko na rin si presidente. Di ba? Kahit sabihin nila mamamatay tao, gagayahin ko na si presidente para mapatino ko lang ang bayan na to. I don't care. Di ba? Because being the local chief executive, the people is looking at your services or your whatever governance you can provide to your people, di ba? Hindi yung mayor ka nga rito, tatanga-tanga ka, di ba? Hindi talaga pwede sa kanya. Kaya lang, sabi ko nga sa polis, ayokong dumating ang panahon, naging magkaaway tayo. Kasi parehas tayong alagad ng gobyerno, di ba? Kaya gusto kong ipatupad nyo kung ano ang nararapat na batas. Actually, marami na nagpunta rito mga alagad ng batas
na talagang sinasabi sa akin, Mayor, hindi lang namin ma-penetrate yung lugar nila. Kasi nga po, pagpasok mo sa lapas, tulay, pagbaba mo, magagaling talaga utak niya, kita mo ha. Bahay nila lahat yan. Pagbaba mo ng tulay, bahay nila lahat yan. Kay Lester, kay Jun Bistar, kay Jay Bistar, kay Sandro Bistar. Lahat yan kanila. Pagpasok mo na lapas. So, kontrolado nila yung lapas. Kung ikaw man, against sa kanila, kakabahan ka rin. Dahil sa loob ang bahay mo, bago ka makalabas ng lapas, dadaan ka sa bahay nila. Diba? So, very strategic ang lugar nila. Sa party na Bistar, no, ayoko naman kasing isipin na may nag-uudyok sa kanila eh. Pero ito si Lester Bistar. Sanay na to sa kawalangyaan eh. Kasi dati naman itong guns ng mga politiko eh. Dati itong pags. So ginawa ko to, pinatino ko nung nag-mayor ako, ginawa ko siyang security ko. Diba? Pero ang condition ko sa kanya noon, bago ko siya kinuha, dalawa sila ni Rogan yan ha. Kukunin ko kayong dalawa, tumigil muna kayo sa pagdodroga nyo. Okay? So tumigil sila, siguro, pag nakaharap ako, di sila nagdodroga. Pag wala ako, tsaka sila tumitira, di ba? Wala sa aking kamakamag-anak, wala sa aking mga pinsan-pinsan, kapatid, anak. Pag gumawa kayo ng mali, I'm sorry. I hope the people of San Jorge will not believe this guy. You know why? Sana mag-isip po kayo mabuti. Ito lang po masasabi ko. Wag po sana kayong maniwala o magtanong-tanong naman kayo kasi hindi naman po, ang portrayal po kasi nila, kami po'y napakasama.